Ha? Ustad, Ustad. Ustad. Kala. Sige, kirahan ka naman sa Facebook. Ikarga ko sa YouTube. Yung kalaban mo sa kuwan. Hindi nga alam na ako yung pagkatapos siya. Hindi, Alam mo huwag ako. mo lang angkinin nga ikaw. Basta lang paano mo Iglesia ni Cristo, yung Mateo 16, ano, 18. Yan. Gado mo yan. Ganda to ah. Ang tawag dito, medyo ano tayo, camera shy tayo eh. Mahihiyain pa. Ha? Mahihiyain nga eh. Okay. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan po ang ating pambungad na pagbati sa lahat ng ating mga kapatid sa Islam at mga kababayan nating naririto ngayon sa Souk Asri, Doha, Qatar. Ayan. Kumusta kayo mga kapatid sa Islam at mga kababayan mga Kristiyano? Alhamdulillah! Allahu Akbar! Ang init-init pero nagtsitsaga kayo dito. Ha? Meron ba kayong napapala naman dito pag nandito kayo? Ayan. Ayan. Eh, gusto lang muna nating malaman kung sino-sino dito ang mga Muslim. Ayan. Sino-sino pa dito ang mga Muslim? Pakitaas na ang kanang kamay. Alhamdulillah! Ayan. Paikutin nga ang camera para makita itong magagandang lalaking ito. Ayan. Eh, sino naman ang ating mga bisitang mga Kristiyano? Meron ba dito? Meron. Ayun, medyo paikutan mo ng camera. Ayan. Yung mga kababayan nating mga Kristiyano. Meron ba ditong Biblia? Ayun, may Biblia pala rito eh. No? Ayan. Ang ipaglilingkod po namin sa inyo sa hapong ito ay may kinalaman sa kontrobersyal na talata na ginagamit ng mga Kristiyano para patunayang di umano na si Jesucristo ang nagtayo ng kanilang pinaka-relihiyon kung tawagin ay Kristyanismo. Ayan. Ang kanilang pinaka-paboritong talata ay nakasulat sa Mateo 16:18. Basahin po natin, ganito ang ating mababasa dito sa aklat na pinamagatang The Gospel According to Matthew, chapter 16, verse 18. Ganito po ang sinasabi. Pakinggan po ninyong mabuti. Mga kababayang mga Kristiyano na nandito sa ating pagtitipon sa pagkakataong ito. Ito sinasabi. And I say also unto thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Sa wikang Pilipino. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig sa kanya. Ayun. Malinaw itong sinasabi rito, mga kababayan. Ang sabi ni Prophet Jesus Christ alayhisalam ay itatayo niya ang kanyang iglesia. Ang kanyang pagbagit ay aking iglesia. O siya may-ari, no? Aking iglesia. Ang tanong, ano po ang kanyang itinayo? Iglesia. Nagkakaintindihan tayo riyan. Hindi niya sinabing itatayo ko ang aking relihiyon. Diba? Iba yung relihiyon sa iglesia. Diba? Kung mo si Jesucristo ang nagtayo ng iglesia, ano ang pinaka-tawag ng mga tagasunod ni Jesucristo sa kanyang kapanahunan tungkol sa tinatawag na iglesia? Dito sa Roma 16:16, paborito ng mga Kristiyano, lalo na nung ako'y Katoliko pa, naririnig ko ito. At lalo na nung ako'y ministro pa ng Iglesia ni Cristo. Ito, favorite nila itong Roma 16:16. Salute one another with an holy kiss. The churches of Christ salute thee. Ayan.
Mangagbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ayan. So yung mga tao na kabilang doon sa organisasyon na itinayo ni Prophet Jesus Christ alayhi salam, kung tawagin ay mga iglesia ni Kristo. Talaga naman. Yun. Ayan. So, malinaw ito, no? Ang binabanggit dito ay Iglesia ni Kristo. Ayan. Pagka naman binabanggit ito lagi sa simbahan. Ano sabi dito? Salute one another with an holy kiss. The churches of Christ salute you. Ayan. Pagka pare, ganun malambing Salute one another with an holy kiss. The churches of Christ salute you. Ayan. Katoliko yan, pare. Pagka naman ministro ng Iglesia ni Cristo, salute one another with an holy kiss. The churches of Christ, yun ang tono The churches of Christ salute you. Nangingiti yung Iglesia ni Cristo. May mga Iglesia ni Cristo dito pagtuturo natin, tamaan mo ng camera yung mga Iglesia ni Cristo. 1, ayan, naka-blue. Ayan, markado ka na, pinanonood ka na, ayan. 2, ayun, pinsan ni Kadan Orosa yun, ayun. 2, kunan mo ng para makita ng mga kamag-anak niyang, ayan, pamangkin niya ni Kadan Orosa. Ayun. 3, ayun yung mag-ama. Ayun, 1, ayun, mag-ama. Ayan, yari kayo sa mga mag-anak niyo sa Pilipinas. Ayan. Yan yung mga iglesia ni Kristo. Ayan. So, nakakaintindihan tayo dito. Yung sinasabi dito na iglesia ni Kristo, hindi yun religion. Hindi. Naku. Ang turo naman doon sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, religion. Ang dating pangalan ng kanilang religion ay Church of Christ or Christian Church. Sabi nga doon sa Apostles sa papal encyclicals, sabi, did Jesus Christ establish a church? Yes. From both secular and profane, Jesus Christ established a church which was called after him the Christian Church or the Church of Christ. Sabi ng papal encyclicals. Kasi natin papal encyclicals, palibot liham ng Papa sa Roma yun. Papal encyclicals. Pagka naman ang pag-uusapan ay doon naman sa Iglesia ni Cristo naman. Yun ang version Tagalog version, Filipino version, Iglesia ni Cristo. Ayan. So, naiintindihan natin yan. Yung Iglesia ni Cristo, mga kababayan, hindi po yan religion. Hindi yan religion. Kasi ang religion, pagka sinabi mong religion, way of life yun Way of life. At pagka sinabi mong religion, kingdom of God yun. Kingdom of God. Oo, kasi government of God. Namababasa natin yan sa Mateo, sa 9 hanggang 10, sa panalangin ni Jesus Christ. Ito yung kanyang panalangin na itinuro Ganinoan niya kayo magdarasal. Ito, Matthew 6:9 to 10. After this manner, therefore pray ye, our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Ayan. Our Father, thou art in heaven. Inaawit pa sa simbahan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala,
pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa dilang masasama. Amen. Matindi ka pala pag pumunta, Ustads. Dati tayo choir member ng Iglesia Katolika Apostolika Romana eh. Wala bang sablay? Wala. Talagang panis na panis Doon pa lang sa awit na yan, mapapansin natin na nandun yung tunay na religion eh. Oo nga eh. Ano sabi? Mapasa amin ang kaharian mo, Sambahin. sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salami. Yun, nandun eh. Nandun eh. Ano sabi? Mapasa amin ang kaharian mo. Ano yung tinatawag na kaharian ng Diyos? Yan po ang Islam. Yan sabi ni Prophet Jesus Christ alayhisalam, hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng ito'y pawang idaragdag sa inyo. Hanapin muna natin yung kaharian ng Diyos. Pagka sinabi natin kaharian ng Diyos, ang hari, naturalmente sino? Ang Diyos. At kung ang Diyos ang hari, naturalmente, ang pinaka-pamahalaan, no? Ang pinaka-batas na pinaiiral, batas ng Diyos. Kaya may aklat yan. Maliwanag. No? Maliwanag yan, may aklat. Kaya ang mga nangangasiwa dyan, mga hari. Hari, propeta, sugo. Katulad ni Prophet Musa alayhisalam. Naghari siya, prophet, messenger, king. Kaya ang kanyang ginamit na aklat na bigay ng Diyos, ang tawag ay Torah, Law of Moses. Gayun din naman si Haring David, no? Bilang hari, propeta at sugo, pinamahalaan niya ang bayang Israel, ang kanyang aklat na ginamit, Zabur, na kung tawagin ay Psalms of David. Maliwanag. Maliwanag. Si Prophet Jesus Christ alayhisalam, nagre-request pa lang eh. Hindi pa niya naitayo yung kaharian ng Diyos eh. Ano sabi? Mapasa amin ang kaharian mo. Request. Pa lang eh. Request. Di ba? Request pa lang. So nire-request niya. Kasi nire-request niya, siya ang magiging hari ng Israel. Pero sumablay eh. Hindi naging hari eh, di ba? Ang kanya lang na ipagtagumpay, yung kanyang pagiging prophet and messenger of God. No? Kaya humihiling siya na maitayo niya ang Islamic government doon sa Israel. Pero hindi siya nasuporta. Ang mga pinili kasi, mahihina. Pedro, mangingisda. Mateo, maniningil ng buwis. Judas Iscariote, Judas pa. Hinudas pa siya. Ayun, hindi naging successful. Di ba? Nahudas eh. Ayun. Kaya hanggang sa request na lang. Maliwanag. Maliwanag eh. Di ba? Hindi niya naitayo yung pinaka-religion ng Diyos. Ang itinayo lang niya, yung kalipunan ng mga tao. O yun. Pero ang tanong natin eh, mga ilang tao? Ilang tao ang nakabilang doon sa Iglesia ni Cristo o Organisasyon ni Cristo, Society of Jesus, sa kanyang kapanahunan? Sino-sino ba yun? Basahin natin. Dito sa Revelation 7:6-8. Ito sinasabi. Ito sinasabi. 7:4, 6-8. Hebrews pala yan. Hebrews. Dito sa Revelation. Ayan. 7:4, 6-8. And I heard the number of them which were sealed, and there were sealed 144,000 of all the tribes of the children of Israel. Of the tribe of Judah were sealed 12,000. Of the tribe of Reuben were sealed 12,000. Of the tribe of Gad were sealed 12,000. Of the tribe of Asher were sealed 12,000. Of the tribe of Naphtali were sealed 12,000. Of the tribe of Manasseh were sealed 12,000. Of the tribe of Simeon were sealed 12,000. Of the tribe of Levi were sealed 12,000.
of the tribe of Issachar were still 12,000. Of the tribe of Zabulon were still 12,000. Of the tribe of Joseph were still 12,000. Of the tribe of Benjamin were still 12,000. After this I beheld, and lo, a great multitude, which no man could number, of all nations and kindreds and people and tongues, stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands. Bakit 12,000? 12,000? 12,000, 12,000, 12,000 times 12 equals 144,000. Ayan. Yan lang pala. Marami-rami naman pala eh, no? So yung kabuuan ng Iglesia ni Cristo sa panahon ni Prophet Jesus Christ alayhi salam ay 144,000. Ang tanong, bakit puro yata Israelita ito? Ano ba sagot dyan ni Prophet Jesus Christ alayhi salam? Bakit puro mga Israelites yung natatakan na makaasa ng kaligtasan sa araw ng paghukom? Bakit? Ito sabi, dito sa Mateo 15, ang talata naman ay 34. And Jesus said unto them, how many? Ito, Mateo 15:34. 15:34. Matthew 15:24. But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Matthew 15:24. Kaya naman pala mga kababayan Maliwanag. maliwanag. No? Kaya pala mga Israelita lang sapagkat isinugo lamang sa mga sambahayan ni Israel. Paano yung taga-Pilipinas? Pagka taga-Pilipinas, hindi niya trabaho yun. Naku! Hindi niya trabaho yun. Paano yung maliligtas nagkiklaim na kaligtasan? Yun nga kaya nga iniwan natin yung Pananampalatayang yan. pananampalatayang Katolisismo na yan, Iglesia ni Cristo na yan, kasi walang kaligtasan dyan. No? Ang may kaligtasan, mga Israelita sa kapanahonan ni Prophet Jesus Christ alayhi salam. Ngayon, 1,444? at ito pa tanong, di ba? Na mali pa sila ng pinasok. Bakit? Eh hindi yung religion ni Jesus Christ na napasok nila eh. Bakit? Ano ba yung religion na pasok nila? Ay, napasok nila organisasyon ni Cristo, hindi religion. Iglesia ni Cristo or the Holy Roman Catholic Church. Ay, hindi yung religion. Hindi religion. Ang tawag doon ay church. Church lang. Ano sa church? Anong church sa Tagalog? Parang society, parang group. Oh, simbahan. Simbahan. Samahan. Oh, samahan. Oh. Sosyudad. Sosyal, no? Ayun. Kapisanan. Kapisanan, kapisanan. Pagka sinabi yung kapisanan, ang pinag-uusapan doon, mga tao. Ayan. Tao sila eh. Mga tao sila. Pero pagka sinabi mong religion, pagka sinabi mong religion, way of life yan. Oo. Katulad ng sinasabi dito sa Jeremias, 6 ang talata ay 16. Basahin natin. Ito sinasabi pag ang pag-uusapan ay religion. Thus said the Lord, stand ye in the ways and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein. And ye shall find rest for your souls. But I said, we will not walk therein. So pag ang pag-uusapan natin ay religion, tinatawag yan na way of life. Pagka sinabi nating tunay na religion, kung tawagin yan ni Prophet Jeremiah, ay the old path. The old path. Yung dating daan. Uy, teka, baka meron tayong tamaan Dating daan. Dating daan to. O yan din ang tinatawag na tamang daan. Na. Maliwanag. Masintabi po ha. Yan po kasi sinasabi ng Biblia. No? Dating daan, tamang daan. Yan ang tunay na religion. Yung dati. Yung tama. Yung mabuti. Kailan nagsisimula yung dati, yung tama, at yung mabuting daan? Naturalmente, magsisimula yun sa kauna-unahang tao. Kay Prophet Adam alayhi salam. Ayan. So, kauna-unahang tao na nasa dating daan, nasa tamang daan, ay si Prophet Adam alayhi salam. Ayan. Eh, teka, Kristiyano ba si Prophet Adam alayhi salam? Yun ang tanong doon. Naku, yun ang tanong. Kristiyano ba yun? Roman Catholic Church ba ang religion, no? Yata eh. Ha? Hindi. Ang iba? O baka naman Iglesia ni Cristo itong si Adan. Napaka hindi. Naku, hindi rin, ano? Ha? No?
ano ang religion nitong si Adan? Ayun, ang tanong dyan ngayon. Oo, Makikita ayan. ba sa Biblia? Makikita ba sa Biblia kung ano ang relihiyon ni Adan? Natural. Makikita. Ganun ba? Bakit makikita natin sa Biblia ang relihiyon ni Adan? Sige nga, basahin nga natin. Ano katunayan ng kanyang relihiyon? Ito, basahin natin, no? Kung anong religion nito si Adan. Kasi pagkausapan natin ng religion, may Diyos na kinikilala. Oo. Natural, ang kinikilala niya yung Diyos, yung lumalang sa kanya. Oo. Ito ang sinabi. And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils and breath of life, and man became a living soul. Ayun. So yun naman pala, may religion eh. Ano kanyang religion? Ha? Ang Diyos ang lumalang sa kanya. Yun ang kanya kagad religion. Ano kagad ang ipinaunawa ng Diyos sa kanya? Siya lang ang Diyos na dapat sambahin. Di ba? Kaya ang kanyang religion kagad ay La ilaha illa Allah. Maliwanag. There is no God worthy of worship except Allah alone. Tagalog. Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. Ako na pakaliwanag. No? Ito yung Genesis, no? Bible pa lang yan, hindi pa Quran ang binabasa natin. Basahin natin yung pinaka-last book sa Biblia nila mismo. Sa Revelation 19:6. Ano ang pangalan ng Diyos na yan? Revelation 19, ang talata ay 6. Ano ang pangalan? And I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many, waters, as the voice of mighty thundering, saying, Hallelujah! For the Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah! Hallelujah! Allah! Allah ang pangalan ng tunay na Diyos. Kaya mula dito sa Genesis hanggang Revelation ng Biblia ng mga Kristiyano, Ako maliwanag. 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 Ang pangalan ng Diyos ay Allah. At dito sa Genesis kung babasahin mo sa Hebrew, in the beginning God created the heaven and the earth. In the beginning Allah created the heaven and the earth. Maliwanag And Allah said, let there be light, and there was light. And Allah called the light day. Maliwanag. Malinaw Kasi pag hindi mo pwedeng i-God yan, kasi pwede mo goddess, gods. Hindi pwede. Maraming gods. Kaya ang pangalan ay Allah, ang pangalan ng tunay na Kasi Diyos. sabi ni Allah naman sa Quran ay Inni anallah. Inni anallah. Katotohanan ako si Allah. Nak, Malinaw maliwanag. din ang pagkakasabi niya Subhanahu wa ta'ala kung sino siya. Sabi niya dun sa Surah Taha ba yun? Surah Taha, chapter 20 yan Verse 14, anong sabi niya? Indeed, I am Allah, and there's no deity except me. So worship me, and establish prayer for my remembrance. Katotohanan ako si Allah, at walang ibang Diyos liban sa akin. Kaya sambahin ninyo ako, at kayo ay magtalaga ng mga pagdarasal sa pag-aalaala sa akin. Allahu Akbar. Allahu Akbar! Kaya itong mga iglesia ni Kristo na nandirito, nag-Muslim no? Oo. O yun, nag-Muslim Pakita nga kayo dito, magtabi-tabi nga yung mga iglesia ni Kristo dito. Hindi nga kayo. Gaganda lalaki nito, mga kapatid ko nito Oo. Wag lang kayo magtatatabi sa akin pag umuwi ako sa Pilipinas, ha? Yan tinatawag ng mga taong Wag lang. matatalino yung mga yan. Yan, matatalino yung mga iglesia ni Kristo na yan. Kasi alam nila, yung iglesia ni Kristo, hindi religion. Oo nga Church lang pala yun. Narinig na dyan kasi kay Ustad Cote. No? Dati nilang ministro. Naku, Allahu Akbar. Sa ibabaw at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia. Babaw ng bato. Ibabaw ng bato, itinayo yung iglesia Saan yung bato na yun? Kristo. Saan yung bato? Ayun. Diba? Saan nandun yung bato na yun? Hindi, puntahan natin. Diba? So yung kinatatayuan ng iglesia, yung organisasyon ni Kristo, at saka yung mga iglesia ni Kristo, mga kasama ni Kristo ng mga Israelita, hindi katulad ng iglesia ni Kristo sa Pilipinas yan. Yung mga iglesia ni Kristo, sa panahon ni Kristo sa Israel, lahat ng mga bata na umabot na 8 araw, tinutuli lahat yan.
Ayan. Yatang Tanungin natin itong mga iglesia ni Cristo dati kung tinuli sila ng ikawalong araw. Lucas 2:21, ito yung sinasabi. Lucas, mag-i-interview nga tayo mga tinuli na iglesia ni Cristo. Kaya para ipakikita natin, iba iglesia ni Cristo sa Pilipinas, sa iglesia ni Cristo ni Cristo. Ha? Lucas 2:21, ito sinasabi. Lucas 2:21, ito sinasabi. Tinuli si Cristo eh. tinuli. No? Sa Lucas 2:21, ito sabi. 21. Asa na? Dito sa kabila. Ayan. Ito mahirap to na Biblia to na... Bibilang to, pinahihirapan tayo nito ah. Mahirap tong klaseng Biblia na ito. Oo, ang liliit pa naman. Ang labo na ng mata ko. Dito tayo. Lucas. Lucas 2:21. Mark na yan. Lucas. Dos. Ang talata ay 21. Yun. And when 8 days were accomplished for the circumcising of the child, his name was called Jesus, which was the name of the angel before he was conceived in the womb. Lucas 2:21. Sa Tagalog, ano yan, Stas? At pagsapit ng ikawalong araw, ay dumating ang araw ng pagtutuli sa bata, at tinawag na Jesus ang kanyang pangalan, katulad ng ipinahayag ng anghel bago pa siya ipinaglihi sa tiyan. Paano yung sinabi nilang Emmanuel? Oh, Emmanuel, ibig sabihin ng Emmanuel, God is with us. Hindi si Jesus yun. Hindi nga si Jesus yun. Yan, ang linaw niya, no? Tinuli. Kaya nga, andito ba yung mga iglesia ni Cristo? Mga handog. Mga handog na iglesia ni Cristo. Hindi nga kayo. Handog ka ba? O, handog. Tinuli ako binata na. Naku, ay, hindi ka sumunod. Antikristo ka. Yung tagasunod ni Cristo dito sa Bible, tagasunod dito ni Cristo sa Bible, ikawalong araw tinuli. Kala ko ba iglesia ni Cristo ka, iho? Iho! Uy, makinig ka dito. Kala ko, tagasunod ka ni Cristo. Bakit binata ka na nang tinuli ka? Kasi wala sa doktrina nyo ito. Nako, wala pala matindi. Ha? Wala eh. Dapat pala ilagay yan. Ilagay ito sa doktrina. Sa Galatia 5 verse 2. Sinunod ito, Galatia 5:2. Tingnan nga natin. Ito sinunod nila Galatia 5:2. Pero maliwanag ha, na tinuli si Kasi favorite nila si Pablo mga iglesia ni Cristo. Kaya ang paborito nila talata, Roma 16:16, inilalagay pa sa t-shirt yan. Nilalagay pa sa pintuan ng bahay, nilalagay dun sa jeep. Ayan. Galatia 5:2. Ito sabi sa Galatia 5:2. Galatia. Behold, I, Paul, say unto you, that if ye be circumcised, Christ shall profit you nothing. Ano sa Tagalog yun? Narito niya, ako si Pablo ay nagsasabi sa inyo na kung kayo ay tutuliin, wala anyang pakikinabangin kayo kay Kristo. Wala naman palang kwenta yun eh. Wala na. Kaya okay lang na sipot-supot kayo. Di ba? Yun ang mahirap dun eh. Pero ang tanong, ba't kasi nagpatuloy pa eh? Samantalang iglesia ni Kristo naman. Ni Pablo. Pero pagka iglesia ni Kristo, pagka iglesia ni Kristo, dapat ikawalong araw, Tuloy ka tutuliin. na. Ayan. Sino ba yung mga yung tawag ng mga tao na iglesia ni Pablo? Mga iglesia ni Pablo, mga hintil yan. Hintil. Yung iglesia ni Pablo, mayroong diakono, may diakonesa, may obispo. May Pilipino. Yun, kay Pablo na yun. Pero pagka kay Jesus Christ, walang obispo. Walang diakono, walang diakonesa. Walang mga awit. Saka naman nakabasa sa Biblia. At nangasiwa ng pagsamba si Kristo at nag-awitan muna ang mga awit. At pagkatapos ay tumayo ang Pangulong Diakono. Tumayo ang Pangulong Diakono at pagkatapos ay nakasiwa ng pagsamba si Jesus Christ. Wala kang mababasang ganun. Sino-sino ang mga iglesia ni Kristo dito? Pakitaas ang kamay ng mga iglesia ni Kristo. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So ready na kayong mag-Muslim? Marami pa, Asan ang mga iglesia ni Kristo? Lapit, mga iglesia ni Kristo. Okay, sige. Okay, sundan ninyo ang aking sasabihin. Tayo. Mga iglesia ni Kristo magmumuslim. Tayo.
Facebook. Asyhadu an la ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. At ako'y sumasaksi na si Muhammad ay sugo at alipin ni Allah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Welcome to Islam. Ayan. So, nabati namin kayo sa inyong pagbabalik Islam. Ayan. Kayo ay hindi sa Kristo. Ayun. Kaya, pasalamat tayo at marami tayong manunood dito. Baka meron namang mga tanong sa ating mga kababayan dyan. Ha? Ayun, may tanong. Yes. O sige, anong tanong, kababayan? Assalamualaikum Ustaz. Ano daw ang nagtimpala kapag isang Kristiyano lumakap sa Islam? Ayun, napakaganda. Alam, Akbar. Okay. Ano ang gantimpala kapag ang isang Kristiyano ay nagbalik Islam? Napakagandang katanungan po niyan. Ito ang pangunahing sagot ni Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa Quran. Nasaan ang Quran natin, kapatid? Quran. Quran na tayo, hindi na tayo Biblia. Quran na. Wala ba tayong pagbigay ng regalo dyan? Nagtanong, walang regalo. Sino yung nagtanong? Bigyan ng regalo. Quran yan, Quran. Quran. Eto, basahin muna natin yung religiong Islam at saka yung benefits ng pag-Muslim. Dito sa Quran, chapter 5 and the verses 3, ganito muna ang ating mababasa. Pakinggan po nung nagtanong, talaga interesado na mag-Muslim yung kapatid na nagtanong, ano? Ito po ang sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa Quran, chapter 5 and the verses 3, Surah Al-Ma'idah, ayat 3. Ganito ang sinasabi. Ito po. Pakinggan ninyo. This day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen for you Islam as your religion. Ayan. Yan po muna unang kasagutan. Ano raw ang benepisyo o biyayang kaloob ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa sino mang magmumuslim? Una munang garantiya o guarantee ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang sabi niya, sa araw na ito ay aking pinapakingganap ang iyong relihiyon para sa iyo at aking nilubos ang aking kagandahang loob sa iyo at aking pinili para sa iyo ang Islam bilang iyong relihiyon. Yan. Yan ang unang-unang gantimpala. Ha? Kompleto, ganap, pabor ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa sino mga tao ang tunay na religion na kung tawagin ay Islam. Ayan. At como Islam ang ibinigay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na pinakarelihiyon sa lahat ng mga tao ay ituan niya ang tinasabi niya na biyaya sa mga tao. Ayan. At kapag ikaw ay Muslim na, ano ang pinakapangako sa iyo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tuloy natin ang pagbasa dito naman sa talatang o aya 9, ganitong sinasabi. Allah has promised those who believe in the oneness of Allah, Islamic monotheism, and do deeds of righteousness, that for them there is forgiveness and a great reward, paradise. Ayan. Napansin po ba natin? Yan po ang pinakamatindi na pangako, garantiya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa sino mang magmumuslim. Ginagarantiyahan niya ang sino mang magmumuslim
na kanyang yayakapin ang Islamic monotheism o Islam bilang relihiyon at gumawa ng mabuting mga gawa, ang kapunang-una ang kapatawaran sa lahat ng inyong mga kasalanan. Ayan. So lahat ng ating mga kasalanan ay patatawarin mula nang tayo magkaisip. Lahat ng kasalanan ating nagawa hanggang sa mga oras na ito ay lahat ng yan ay absuelto, burado. Tanggal na, deleted. Ika nga, kumbaga sa computer, delete, di ba? Walang-wala na kayong kasalanan. Kaya kayo ang tinatawag, maging sa Biblia, na born again. Nababasa sa John 3:3. Ano sinabi ni Prophet Jesus Christ sa John 3:3? Unless you be born again, you cannot enter the kingdom of heaven. Related? Oo. Yan ang tunay na born again. Kaya kapag napatawad ang lahat ng inyong mga kasalanan, mga kababayan, wala na kayong kasalanan para kayong bagong silang. Napaka-cute naman, no? Ganda-ganda. Ayan. At pagkatapos niyan, come the day of judgment, ang ibibigay sa inyo na reward ay paradise. Gaano maganda dun sa paradise? Sa paradise, kung babae ang nagtatanong, papasok kayo sa paraiso na kayo ay napakagagandang mga babae. Perfect human being. Yan. Doon sa paraiso, hindi na kayo tatanda. Hindi nyo na kinakailang magpariban para gumandang inyong mga buhok. Napakagaganda nyo ron. Hindi nyo na kailangan ng mga cosmetics doon. Napakagaganda nyo ron kung kayo mga babae. At yung inyong pinoproblema, tuwing buwan-buwan na dumadalaw sa inyo, wala na yun. Di ba, meron silang dalaw, monthly, tapos na yung inyong dalaw. Wala na yan. At yung mga pagbubuntis, wala na rin yun. Tapos na. No? Lahat ng inyong mga request nandun sa paraiso. Meron pinaka-program sa radyo, sa television, sabi, wish ko lang. Di ba? Nandun lahat sa ano yan. Sa paraiso. Isipin mo pala, gusto ko ng ubas. Ayan na. Di ba? Pipitusin mo na, okay, nasa bibig mo na, kakagatin mo na lang. Gusto ko ng pakwan, ayan na yung pakwan. Di ba? Nandun lahat. Lahat ng inyong maibigan, nandun sa paraiso. Ayan, eternal life dun sa paraiso. Mahabang usapin yung paraiso eh. Nagbibigay lang tayo ng, patikim pa lang yun. Ayan. Kung lalaki naman na nagtatanong, pagpasok nyo sa paraiso, bawal ang matanda at pangit doon. Asan ba mga matatanda dito? Ito yung matanda, Hindi pwede sa paraiso itong matandang to. Hindi pwede. Tagos, ayaw ng matanda. Hindi makakapasok sa paraiso, matanda na yon. Matanda na eh. So, ang mga papasok sa paraiso, mga bata ang edad. Papasok tayo, 33 years old. Ayan. At lahat ng gusto natin dito sa mundo, matitikman natin doon. Kasi dito, bawal pa eh. Dito, bawal uminom ng alak kasi malalasing ka. Doon, pwede ka na uminom ng alak doon sa paraiso kasi hindi ka na malalasing. Ang nagtimpla pa ng alak para sa'yo, sino? Si Allah subhanahu wa ta'ala. River of wine. Pero hindi nakalalasing. Dito, at doon meron ding river of milk. River of honey. At saka kung gusto mong mag-malling, mamamalengke ka tuwing Biyernes. Ayan. Market day doon ay Biyernes eh. Pagpunta mo doon, magmo-malling ka, kunin mo lahat ng gusto mo, no? Pag uwi mo sa bahay, sa paraiso mo, doon sa yung palasyo, anong sasabihin ng yung mga naghihintay na asawa? Anong sasabihin nila sa'yo? Mukhang mas gumandang lalaki kayata ngayon. Allahu Akbar! Kesa nung huli ka naming nakita. Ayan. Ang sabi ng mga asawa nyo, namin. Di ba? Hindi sinabi ng asawa, mukhang gumandang lalaki kayata ngayon. Kesa nung huli kitang makita. Hindi, ang sabi kite. Ang sabi namin. Naku, ang dami. Yung dami, no? Namin. Di ba? Yun ang ayaw na ayaw ng mga Kristiyano eh. Ang dami raw nating asawa sa paraiso eh. Sige, taas ang kamay ng mga lalaki na ayaw ng maraming asawa. Taas ang kamay ng mga lalaking sinungaling.
Kasi mga lalaki sinungaling, gusto nila, one woman man. Sinungaling yan. Yung lalaki yan, sinungaling yan. Di ba? O, tamo. Ayaw nilang lumapit, o ayaw. Naglalalayo sila. O. Kasi ayaw nilang matawag na sila ay babaero. Ayun. Hindi naman ang masama talaga mga kababayan, yung tawagin kang babaero. Masama yun. Pero pagka ikaw ay nag-asawa ng marami, hindi babaero tawag doon. Anong tawag doon? Muslim. Ayun. Muslim ang tawag doon, hindi babaero. Kasi asawa yun eh. Legal wives. Kasal lahat yun. O sino ba ang Muslim? Pinaka-best example ng Muslim na kaibigan pa ng Diyos. Genesis 16:3. Asan na yung Bible na maganda? Ang hirap hanapin yung ano doon. Genesis 16:3. Ito yung Muslim na kaibigan ng Diyos eh. Ha? Ang aking kaibigan na si Abraham. Ilan ba ang asawa ni Prophet Ibrahim alayhisalam na kung tawagin ay kaibigan ng Diyos? Ito. Genesis 16 and the verse is 3. And Sarai, Abram's wife, took Hajar, her maid, the Egyptian, after Abram had dwelt 10 years in the land of Canaan, and give her to her husband Abraham to be his wife. O, sino itong Muslim na asawa ay dalawa? Si Prophet Abraham alayhisalam. Sino-sino ang kanyang mga asawa? Ang pangalan po, Sarah at Hagar. Humirit pa ng isa. O, kala nyo ba dalawa lang yun? Ito sa Genesis 25:1. Then again, Abraham took a wife. Her name was Keturah. Tumatlo. Si Prophet Abraham alayhisalam. Kasi Muslim. Diba? Hindi kasi babaero. Iba tawag doon. Iba yung babaero sa Muslim. Sino bang kaibigan ng Diyos? Sa Biblia, na maraming asawa. Kasi kaibigan siya ng Diyos eh. Pagkakaibigan ka ng Diyos, Masya Allah. Pwede kang mag-asawa ng sobra sa isa kasi kaibigan ka ng Diyos. Pero kapag kakaaway ka ng Diyos, limited ka lang sa isa, papatayin ka ng asawa mo. Patayin kita riyan, sabi ng asawa mo. Pero sa kaibigan, mga kaibigan ng Diyos dito sa Biblia, ang daming asawa. Sino ba kaibigan ng Diyos? Si Prophet Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakakalimutan ni Prophet ni Brother Ibrahim Duyag eh. Ito, basahin natin sa Songs of Solomon sa 5 and the verse is 16. Ito sinasabi. His mouth is most sweet, yet he is altogether lovely. Muhammadim, this is my beloved, and this is my friend, O daughters of Jerusalem. Kung babasahin mo ito sa Hebrew, talaga namang Muhammadim, malutong, hikmatakim. Wikulong. Ayun, ikaw nga ang bumigkas. Masarap kang bumigkas, malutong eh. Sige, Hebrew. Hikmatakim. Yan. Wikulong Muhammadim. Tuloy mo pa. Zelodi Berez Bezeri Jerusalem. Jerusalem. Ayan. Oh. Ang pangalan, Muhammadim. Diba? Kaibigang matalik ng Diyos. Ilan ang asawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Diba? Hindi lang 3. Kasi best friend ng Diyos. Diba? Kaya ang mga best friend ng Diyos, ang mga friends of God, mga Muslim. Kaya kung meron man tayong gusto na maging kaibigan, wag na kayong maghanap pa ng best friend. Ang dapat nating maging best friend ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang best friend na walang iwanan. Di ba? Pagka tumawag ka sa kanya, nag-iisip ka pa lang, dinirinig ka na. Lalo na pagka sinalita mo pa. Di ba? Ganyan. Pagka lumapit ka kay Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. So it was. Muhammad took no revenge and allowed none. He declared Mecca a holy place. No one may shed blood or cut down a tree or kill a living thing in Mecca. Soon all Arabia was converted, not only to the new worship, but to the new laws, manners, attitudes contained in Islam. The Prophet had lived to see his work done, but now he began to feel the nearness of death. One great act of his prophethood remained, the setting of its seal. He called the people to him, and he spoke for the last time his message of surrender to God and humanity to man. O mankind, listen well. I may not be with you much longer. The weak among you, feed them on what you eat, dress them as you are dressed. You will meet your God, and he will call you to account for your actions. Let those who are present warn those who are absent. You are all descended from Adam, and the best among you is he who most regards God. Think deeply about what I say. Let all your feuds be abolished. You must know that every Muslim is the brother of every other Muslim, and all Muslims are brothers one of another. Between Muslims there are no races and no tribes. Nor must you take anything from your brother except what is given freely. Do not oppress, and do not be oppressed. O my people, I am but a man. It may be that the angel of death will visit me soon, and death will overtake me. But I have left you a book, revealed by God, the Quran, which is light and guidance. Now he repeated to the people the final revelation of the Quran, the seal and termination. Not Muhammad's words, but God's word. This day I have perfected your religion for you, and completed my favor to you, and have chosen for you Islam as your religion. On June the 8th, 632, in his 63rd year, Muhammad died. Many of his followers could not believe the fact. How can such a man die? But Abu Bakr, the Prophet's friend, stood up in the mosque. If anyone worships Muhammad, let him know that Muhammad is dead. But he who worships God, let him know that God is alive and cannot die. They buried Muhammad beside his mosque in Medina. But the religion he preached found its place in the heart of man. It endured. It multiplied. Still to Mecca they come, mankind. The people of Islam dressed in their pilgrim white. All equal before God, all united in this place of prayer. Each individual soul joined in a community of worship. One God.
أشهد أن لا